May mga bagay talagang dapat binibigyan ng pansin lalo na sa kalusugan ng isang tao, higit lalo na sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay may taglay na espesyal na pakiramdam, lalo na sa mga kababaihang kakapanganak pa lamang. Maraming mga kababaihan ang nakakaranas ng postpartum depression o postpartum anxiety, tulad na lang ng ating tampok ngayon. Hindi nakaligtas sa ganitong karanasan ang maganda at sikat na artistang ito. Sabay-sabay po nating silipin at kilalanin kung sino ito. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no. Ang dami kong iniisip na parang napaka-imposible namang mangyari. Celebrity mom Colleen Garcia inamin na nakaranas ng postpartum anxiety matapos isilang ang panganay na anak na si Baby Amari. Hindi nga madali ang maging isang ina, maliban sa isang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng magiging nanay, ay nakakaranas rin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ang mga ina matapos manganak, katulad ng postpartum depression at postpartum anxiety. Hindi nakaligtas rito ang celebrity mom na si Colleen Garcia na sa kauna-unahang pagkakataon ay ibinahagi niya ang kanyang naging karanasan sa kanyang mga unang buwan bilang isang first-time mom. Hindi naging madali ang lahat para kay Colleen kung ang ibang nanay ay nakaranas ng postpartum depression. Siya naman ay nakaranas ng postpartum anxiety. I would say I had postpartum depression, but there is something that nobody ever talked to me about, and I only realized what it was in one of my mom groups when somebody opened up about it. And this was way after I gave birth, and that is postpartum anxiety, simulang pagbabahagi ng aktres. Kwento pa ni Colleen ay nakaranas na siya ng anxiety noong nagbubuntis pa lamang siya, kung saan ay hindi siya gaanong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Ngunit malaki ang pagkakaiba nito kapag nasa harap na ng bagong silang na sanggol at ang isip umano niya ay napuno ng pag-aalala at pangamba. Before I ever gave birth and got pregnant, I already had anxiety. I would say I had a pretty chill pregnancy. So, I stopped thinking about things that worried me. But it's different kapag nandyan na talaga yung baby and I am a worrywart. So that has been my struggle. My mind takes me to places na hindi na talaga normal, honestly. Dagdag pa ni Colleen ay dumating rin sa kanya ang puntong bigla siyang kinakabahan, nasa-stress sa mga bagay na hindi naman dapat. Dahil dito ay napapagod na raw ang kanyang utak sa dami ng iniisip at maging ang kanyang katawan ay napagod na rin. And I would just get so nervous, so stressed, so anxious over nothing. And it would get me so drained, physically drained. Because when you're mentally drained, you become physically drained as well. And I'd be tired almost every day just because my mind was racing. Ang dami kong iniisip na parang napaka-imposible namang mangyari. Dahil sa nangyari sa kanya ay napatunayan ni Colleen na totoo pala ang postpartum depressions at postpartum anxiety sa mga bagong panganak na ina. Dahil siya mismo ay napapraning sa mga bagay na napaka-imposible namang mangyari, ngunit iniisip niya pa rin. My mind just comes up with different scenarios na sa totoo lang masasabi mong praning na talaga. Pero yon that's what I was struggling with. It's so easy for other people to brush it off. One of my elders, sinabi niya na, when I gave birth,
Hindi pa uso yung postpartum na yan. I didn't have postpartum. I didn't have the time. I didn't have the energy to go through something like that. And in my mind, I was like, yeah, I'm pretty sure that it already existed. It's just that nobody really had a name for it at that time. Pahayag pa ng celebrity mom. Masaya naman si Colleen na sa paglipas ng panahon ay pinagtutuunan na ng pansin ang mga nararanasan ng mga bagong panganak na ina na nagkaroon ng postpartum depression at postpartum anxiety. At ang natural na nararanasan na ito ng ina ay huwag dapat baliwalain kundi dapat pag-usapan at pagtuunan ng pansin. And I'm glad that nowadays people acknowledge it and that people talk about it and that people don't judge others who go through it. It's really so normal and there's absolutely nothing wrong with you if you're going through this. Ang postpartum depression at postpartum anxiety ay naririnig nating madalas sa mga bagong panganak na nanay. Sa katunayan, 15% sa mga bagong panganak ay nakakaranas nito. Ngunit ano nga ba ang postpartum depression at anxiety at paano mo malalaman kung ikaw pala ay nakakaranas ng ganito? Ang postpartum depression and anxiety ay isang uri ng depresyon na may kaugnayan sa chemical, social at psychological na pagbabago na nagaganap sa babae pagkatapos niyang manganak. Maaari itong magdulot ng matinding pagbabago bago ang emosyon or mood swings. Madalas na pagkapagod at pagkabalisa. Dahil dito, maaaring maapektuhan ang pag-aalaga ng isang ina sa kanyang baby, pati na rin sa kanyang sarili. Kadalasang nararamdaman ang mga simptomas ng ilang linggo matapos ang panganganak. Kung minsan naman ay nararanasan ito kahit ilang buwan na ang nakakalipas matapos manganak. Minsan rin ay pawala-wala ang mga simptomas, ngunit bumabalik din. Kung walang tamang paggamot at pangangalaga, maaaring mas lumala ang kondisyon nito. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng videong ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa bandang itaas ng videong ito. Sa katapusan ng video ay may 2 end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Viral Trends.